Live mula sa Department of Justice sa Maynila, nagpapatrol si Doris Begornia. So Doris, nagkagulo ba at anong dahilan ng kaguluhan? At sila ba ay may permit para mag-rally? Kabayan, talagang nagkagulo at talagang mayroong permit na mga ito. Pero ang ibang mga iglesia ni Cristo members ay nag-init nang makita nila na nagsisipaglabasan na ang ilang official vehicles mula sa loob ng DOJ. Bagamat walang pasok dahil holiday, mabigat ngayon ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA dahil sa pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. At may live report si Jay Sabale. Nagmisulang parking lot na ang EDSA. Kaya ang mga bus, pinabababa na ang mga pasero pa Ortigas, Shaw at iba pa. Ang ilang sasakyan naman na ipit sa itaas, nagmaniobra na lamang at bumaba para makasampa ng flyover papuntang Meralco Avenue. Nainis nga kami. Diyos ko, baba na nilakad namin. Umuulan pa kanina. So pinapadivert na? Oo, pinadivert na para hindi na mabala din yung kawawa kasi naipit yung iba doon eh. May kawawa sila talaga doon. Tapos hanggang doon din yan nag-Guadalupe. Imbis na makapagpahinga tayong maga, wala. Lalo dito kang aabutan. Mukhang atakayin pa nga ako sa puso, sir eh. Nandun po ako po sa may ilalim po ng flyover. Oo. Una po talagang tinanong nila sa akin kung tagang anong gender ka. Ang sinabi ko po, ABS-CBN po ako. Oo. At sinabi po nila sa akin na napaka-bias nyo. At yun po. Okay. So bias daw, sabi nila. Pero nandun ka to cover and support them para ihatid natin sa bayan ng mga hinaing din nila, di ba? Okay, so kumusta ang katawan mo? Ikaw ba'y nasugatan? Ikaw ba'y may mga bruises? Bali sir, tumigilang po ako ng isla kasi po saan, napuruhan po ako sa batok. Okay. Kaya sa ngayon, naihilo po ako. Alright, so siguro kinakalampating ka sa doktor. Yung camera mo, kumusta ang camera? Okay lang po sir, medyo nakipagpumbuno rin sa nagkagawa po kanina. Alam mo, hindi mo po pwedeng bitawan yung kamerang yan talaga at malaking pananagutan sa yan. Okay, well anyway, diretso na kayo sa police para mag-file ng kaso. Meron bang maa-aresto o o i-report nyo lang na dahil takbuhan na yung mga sumapat sa inyo? Nagtakbuhan na po sila nung may lumapit po na parang ministro. Oo. Pero habang lumalayo po sila sa akin, may mapaiwan pa natin yung toxic na. Oo. And you identify them as members of Iglesia ni Cristo, is that right? Yes po sir, kasi po yung iba po, may nakita po akong logo ng INC. Habang Okay. sinusugod po sa akin na balik-balik. Ako yung cameraman nung Channel 2, ay gumano sa kanya kumalawit eh. Pagkalawit, may sumuntok sa may liig niya, tapos may sumipa pa rito. So bubigla umaba para umawat. Pero pagbaba ako, mamaya may tumulak sa akin. Sabi ko, hindi ka pa pwede rito. Sabi ko, huwag naman ganun. Trabaho lang po kami. Naiwan din ang sandamakmak na basura sa kahabaan ng Padre Faura Street. Pasado alas 8 kagabi nagsimula na ang mga tanod ng kanilang paglilinis. Ang nilaan nilang 200 sako, kulang pangaraw para ayusin ang mga basura. Wala kami sa kalsada kung di sila dito nagrally. Hiling naman ng dumadaang si Joaiza, sana ay maging responsable ang ilan sa mga nagrally na hindi nagligpit ng kanilang mga kalat. Buti na lang umulan kanina, medyo nalinis siya, tsaka nawala yung amoy. Doble kayod naman ang mga tauhan ng MMDA at Mandaluyong LGU sa paglilinis sa lugar. Partikular na ginagawa ngayon ay ang pagbabrush sa kalsada. Binomba nila ito ng sabon at tubig. Napakapanghi kasi sa lugar kaya kahit pa naglagay ng maraming portaleta, ang mga dumaraan dito ay nakatakip pa mga ilong dahil sa panghi. Ang ilang establishmento naman na nagbukas ngayong araw, dismayado dahil mapanghi rin ang harapan ng kanilang tindahan, kaya binrush din nila ng sabon para mawala ang panghi. Samantala, ikinatuwa naman ng pambansang pulisya ang mapayapang rally ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Inihayag ito ni PNP NCRPO Chief Superintendent Joel Pagdilaw. Sinabi ni Pagdilaw na bagamat apektado ang trapiko, pangkalahatan naman umanong naging maayos at tahimik ang aktibidad ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Samantala, balik na sa normal ang daloy ng mga sasakyan sa Kalakhang, Maynila. Sa post naman ni Bayan Muna Secretary General Renato Reyes, sinabi niyang walang masama sa mga kilos protesta,
Pero pinuna niya ang tila hindi pantay na pagkilala ng gobyerno sa karapatang ito. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nagpakita ang ilang pulis sa lugar kung saan lumutang ang isang ministro na umano'y kinulong ng Iglesia ni Cristo. Dahil dito napilitang magtago muli ang ministro na si Isaias Samson Jr. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Habang nagsasalita kagabi sa media si Minister Isaias Samson tungkol sa pagtakas niya sa compound ng INC, nagsidatingan sa labas ang mga pulis na ito kasama ang isang hepe na miyembro din ng INC. Paliwanag nila, nagkakape lang sila na umabot ng 2 oras. Ayon kay Samson, hirap silang magtiwala ngayon lalo't maraming miyembro ng INC ang nasa matataas na pwesto ng pulisya at iba pang ahensya. Umalis din ang mga pulis na magsialisa ng ilang media. Inamin ng Manila Police na wala silang inutos na deployment sa lugar na yun kagabi, pero kasama raw sa kanilang tungkulin ang police visibility. Ito ay parte ng trabaho namin o ng ating mga kapulisan at pamilyar din naman po siguro kayo na ito po ay halos nasa tapat din ng ating US Embassy na kung saan ang Manila Police District ay meron pong nakadeploy 24/7. Sa ilang pang balita, umalma ang isang dating ministro ng Iglesia ni Cristo sa mga pulis na nagbabantay sa labas ng compound ng pamilya Manalo. Hinaharas daw sila at hinaharangan ang paghatid ng pagkain ng ilang supporters ng pamilya Manalo. Nagpapatrol, Jay Ruiz. Nakahambala sa driveway ng compound ng mga Manalo sa Tandang Sora, Quezon City ang 2 police mobile habang 4 na pulis ang nagbabantay sa lugar. Inaalam ang mga pagkain, inumin at groceries na inihahatid ng ilang taga-suporta ni Ka Angel Manalo na nasa loob ng compound mula pa noong Huwebes. Si Ka Angel ang kapatid ni INC Executive Minister Eduardo Manalo na itiniwalag kasama ang kanyang ina na si Ka Tenny at ilan pa matapos magsalita ang mga ito tungkol umano sa katiwalian sa INC. Makaraan ng ilang oras, 2 investigador ng Commission on Human Rights ang dumatis. Ikaw may-ari ng bahay. Pag naharangan yung gate mo, nagagalit ka na. Murso ba yung diesel? O, paano makalabas yun? Basic na basic yan eh. Na huwag mo harangin ang driveway. Paliwanag naman ng mga polis. Wala pong harassment na nangyayari. Chine-check lang po namin, tinatanong po namin. Kasi kadalasan sa mga dumadating sa kanila, nakatakip ng muka. Kaya para rin po sa seguridad nila, lagi namin pinapaliwanag. Chine-check po namin yung mga tao kung sino man yung pumupunta dyan. Pero matapos ang ilang minuto, itinabi rin ng mga polis ang mga mobile na nakaharang sa tahanan ng pamilya Manalo. Ayon kay PNP spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayor, mananatiling haka-haka lamang ang mga naturang aligasyon hanggat walang impormasyon na magpapatotoo sa mga ito. Paliwanag ng PNP, mahalagang maging maingat ang pag-alam sa kabuuan ng mga ganitong aligasyon upang maprotektahan ng lahat. Matatanda ang dumating ang mga tauhan ng QCPD sa tahanan ng mga Manalo sa likod ng templo ng INC sa Commonwealth Avenue nitong Huwebes ng gabi, kung saan kinumpirma ng mga ito na walang hostage-taking na nagaganap sa naturang lugar. Kilala ko po siya dahil choir member siya, Iglesia ni Cristo siya eh. Nagamit po nila tong bata na maging dahilan para maaresto ko. Kaugnay umano ng gawa-gawang kaso, dinukot daw siya ng Caloocan Police mula sa loob ng kanyang pamamahay. Sinira ang pintuan at kinuha pa ang mga gamit sa loob. Wala raw warrant of arrest ang mga pulis. Bigla na lang po siya nagtalunan. Dito? Saan ang paano pagtalon? Diyan. Hindi dumaan dito? Wala pong dumaan dyan. Dito lang po. Tapos? Pinagsisipahan na po nila yung pinto. Winasak nila yan. 3 araw na kulong si Fruto. Nung pinuntahan ng abogado yung investigator dun sa pinaalis lang siya at sinabi sa kanya na umalis ka nga rito, iniistorbo mo kami. So nagalit yung abogado ko, tas nagtanong siya. Sabi niya, who among you in this room are members of the Iglesia ni Cristo? Walang sumagot yung hepe. Wala ka nang pakialam. Iglesia ni Cristo po, yung hepe ng Caloocan. Sa panayam sa telepono, inamin ni Caloocan Police Chief Bartolome Bustamante na siya ay miyembro ng INC. Pero wala naman daw itong kinalaman sa kaso ni Fruto. Depensa niya sa pag-aresto nito ng walang warrant of arrest, isang hot pursuit raw ang operasyon laban kay Fruto.
po si Trixie Angeles. Nagtataka ang kampo ng dating ministro ng Iglesia ni Cristo na si Lowell Menorca II kung bakit may mga pulis nang siya ay tutukan at puwersahang pasakayin sa isang van sa Sorsogon kamakailan. Ayon kay Trixie Angeles, abogado ni Menorca, nakilala nila ang mga pulis na ang ilan ay mula sa Quezon City. Serious illegal detention, grave coercion, possible attempted murder, possibly additional administrative cases against some members of law enforcement who were involved. Nung umano'y sa pilitang kinuha sa Sorsogon at dinala sa INC compound si Lowell Menorca ng mga armadong lalaki, kabilang na umano ang ilang pulis Quezon City, nakakausap pa niya umano ang bagong hepe ng Quezon City Police na si General Edgar Tino. Pakiramdam ni Menorca, may gusto lang palabasin ng pamunuan ng iglesia dito. Pinatawag ako sa legal building, tapos maya-maya dumating yung bagong chief of police ng QCPD. Nag-courtesy call siya kay Ka-Erd Escudera. Nagkukwentuhan, and then sa kwentuhan, gusto na lang palapasin na, ayan hindi inabduct si Lowell at hindi rin siya detained. Silangkot ni Menorca ang ilang pulis Quezon City sa umano'y pagkidnap at tangkang pagpatay sa kanya. Pero ayon kay Menorca, hindi lamang umano sa pulis may impluensya ang INC, kundi sa buong gobyerno. Iniimbisigahan na umano ng PNP ang mga aligasyon ni Menorca. Ayon kay PNP Chief Marquez, wala silang pinapanigan. I heard there is a video, and I will ask the director of CIDG to watch the video so that we'll find out if indeed our officers are involved one way or the other in the alleged abduction. Sa kuhang ito kamakailan, makikitang pumapasok ang ilang mobile patrol ng PNP sa loob ng compound ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City. Ayon kay Lowell Menorca, ang tiniwalag na ministro ng INC, dapat bisitahin ng liderato ng PNP ang compound para makita ang mga sasakyan ng PNP na parating nakagarahe doon. Una nang sinabi ng QCPD na walang police detachment sa loob ng sentral. Maging ang mismong pamunuan ng INC, sinabing produkto lamang ng imahinasyon ni Menorca ang kanyang mga aligasyon. Pero ayon na rin sa abogado ni Menorca, halatang halata ang impluensya ng iglesia sa QCPD. The police station that is nearest the central compound, from what I understand, at least based on testimony provided by the captain of the police station there, he admitted to being a member of the church. And from what I understand from other members of the church is that certain police station is composed mostly of members also of the church. Hinamon din ni Menorca ang PNP na puntahan ang armory ng simbahan at i-check kung ang lahat ng baril doon ay nakarehistro. Pero sabi ng PNP, imposible ang hiling ni Menorca na pasukin ang loob ng simbahan. Titingnan muna natin sa isang perspective na kung saan po dapat ang Philippine National Police. Meron tinatawag tayong separation of church and state. And siguro dapat irespeto na natin yun. Binigyan din ng general na wala silang natatanggap na impormasyon. Nasangkot sa krimen ang Society of Communicators and Networkers o SCAN na nauna nang inakusahan ni Menorca na nagsisilbi umanong hit squad ng iglesia ang ilan sa mga miyembro nito, kabilang na ang ilang pulis at militar. Wala kaming natatanggap na mga impormasyon tungkol doon, Henry. Pag ikaw ay lumabag sa batas, lalo na pag ikaw ay pulis, siguro hindi ka dapat tumanggal sa organisasyon namin. Dapat ay matanggal ka sa organisasyon namin. Pero ayaw maniwala ni Menorca na walang alam ang PNP sa aktibidad ng SCAN. Handa naman ang PNP na mag-imbestiga pero kailangang makipagtulungan daw si Menorca sa kanila. Kung hindi umano komportable si Menorca sa PNP, pwede siyang pumunta sa iba pang ahensya ng gobyerno. Voluntarily, kung pwede siyang pumunta sa amin. Kung kinakailangan kami pumunta sa kanya, pwede rin po. Kung comfortable na siya na kami pumunta na sa kanya. At kung comfortable din siya sa ibang hensya, siguro kung anong nais niya po bilang isang mamamayan. Dahil karapatan po ng mamamayan po yun.
Nakatakdang magharap ang pamunuan ng Iglesia at si Minorca sa Martes sa pagdinig ng Korte Suprema sa writ of habeas corpus petition laban sa Iglesia.